Tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po na dahil sa pag-ibig mo, kami ay narito. Salamat na maaari lamang kami makaharap sa iyo at maging karapat-dapat dahil sa inyong ginawang pagliligtas sa amin, Panginoon. Nawa sa aming pakikinig mula sa iyong mga salita. Maalala namin ang iyong kabutihan sa amin at lahat ng ginawa mo para sa amin upang magkaroon kami ng pangunawa at desire, Panginoon, na mabuhay ayon sa inyong kalooban. O banal na Espiritu, ikaw ang aming guro. Samahan niyo po kami sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi ay, kaibigan, masaya ako na nandito ka. Kaibigan, masaya ako na nandito ka. Ang kaibigan, no? Sa aming pong Sunday School, ang church natin, meron tayong Sunday School, kaya kung meron po kayong mga anak, pamangkin, apo, kapitbahay na mga bata tuwing 8:30 po ng umaga. Ang aming pong lesson ay tungkol sa Jesus is our Savior and friend, no? Si Jesus ang ating tagapagligtas at kaibigan. Kaya nga meron po tayong isang song ngayon na sasayawin. Kasi kanina wala tayong song, parang dalungkot kayo. Dalungkot kayo? Parang dalungkot kayo, walang song. Kaya tayo po ay sasayaw. Ang title po ng song na ito, Ako ay May Kaibigan. No? Ako ay May Kaibigan. So panoorin po muna natin, tapos gagawin po natin. No? Tayo na po tayo. Alam niyo na yung tono, di ba? Dali lang po yung tono. Para yung mga inaantok ay magising. No? Yung kunyari sasayaw pero ginigising ka lang po. Kaya tayo po ay umawit. Ako ay mayroong kaibigan. Pinapaalala po sa atin na si Jesus ang ating kaibigan. Kayo po ba maraming kaibigan? Sino dito maraming kaibigan? Oo, sa Zion daw maraming kaibigan. Habang ginagawa ko nga po yung mensahe na yun, no? May kaibigan ako nag-message. Sabi niya, Shane, magkita naman tayo. Pati yung mga high school ko na kaibigan, bigla rin po silang nag-message. Habang gumagawa po ako, Shane, kamusta ka na, no? Alam ng Diyos na importante na hindi lang pamilya yung meron tayo, kundi meron tayo mga kaibigan. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kaibigan, masaya ako, nandito ka. Kaibigan, okay, no? Minsan din, no, sa church, tayo nakakatagpo ng kaaway, hindi, kaibigan pala, no? Kaibigan, no? Kaya nga po, sa ating pong mensahe ngayon, ipinapaliwanag nito kung paano tayo naging kaibigan ni Jesus, no? Makikinig po ba kayo? Yan. Ang title po natin ay, anong title natin? Question and Answer. The New Has Come. Q&A, parang, saan ba may Q&A?
Parang sa beauty contest lang, no? Pero habang binabasa ko po yung ating text ngayon, no, nakikita ko na mayroong mga tanong at may mga tanong din siya na sinasagot. Yung ikalawang Korinto po ay isinulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, hindi siya po kabilang sa mga 12 alagad ni Jesus. Sa katunayan, si Apostol Pablo, isa po siyang pariseo or tagapagturo ng kautusan. At malayo sa pagiging kaibigan, galit siya kay Jesus. At galit siya sa mga sumusunod kay Jesus. Kaaway niya si Jesus. Pero isang araw, habang hinuhuli niya yung mga Kristiyano, nagpakita sa kanya si Jesus, no? At simula noon, nung nakilala niya si Jesus, nagbago ng lubha ang buhay ni Apostol Pablo. At nagbahagi po siya ng ng mabuting balita sa maraming lugar, no? At karamihan po ng New Testament ay kanyang isinulat, no? At habang nagpapatuloy si Apostol Pablo sa kanyang ministry, no, bilang tagapagturo ng salita ng Diyos, marami pong nagcha-challenge or humahamon sa kanyang pagiging apostol. Sinasabi nila, no, ika naman apostol, ikaw lang nagsabi sa iyong sarili. Sinasabi nila yung kanyang paghihirap o yung kanyang mga kahinaan ay nagpapakita na siya ay inferior o hindi katulad ng mga ibang alagad. Kaya mababasa natin sa 2 Korinto sa 5:14-21, dinidepensahan ni Pablo ang kanyang ministry. Pinapaliwanag niya sa kanila kung sino siya at bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa. At meron po tayong sasagutin na mga tanong. At habang sinasagot po natin yun, intindihin po natin yung kahulugan ng the new scam o bagong buhay sa Panginoon. So, unang question po ay ito. Tinatanong ng mga tao, no? How could you do your ministry, Paul? How could you endure many hardship? Paano mo nagagawa ang lahat ng ito, Pablo? Paano mo natitiis ang maraming paghihirap? Pablo, bakit nagagawa mo ang lahat ng iyong ginagawa? No? Anong sagot ni Pablo sa verse 14? Basahin niyo nga. For Christ's love compels us. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Alam niyo po sa ibang translation, sabi po dyan, for the love of Christ controls us. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin. Ang pag-ibig ni Kristo ang nangingibabaw sa amin. Ba't daw po nagagawa ni Pablo yung kanyang mga nagagawa? Dahil sa pag-ibig ni Kristo na nagkokontrol sa kanya o namumuna sa kanyang buhay. Yung pag-ibig ni Kristo, hindi lang siya iniligtas, kundi binago ang kanyang buhay. No? Binago ang kanyang buhay. Kaya nung nakaraang linggo, no, binahagi po sa atin ni Pastor yung mula sa Ephesians chapter 3. Sabi po doon, basahin po natin, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng iyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Paano nagagawa ni Pablo lahat ng kanyang ginagawa? Hindi dahil sa pag-ibig niya kay Kristo, kundi dahil sa pag-ibig ni Kristo para sa Kanya. At ito rin po yung panalangin ng Diyos para sa atin. Kung alam niyo lang ang pag-ibig na Jesus para sa inyo, ito rin yung mag-uudyok sa atin, ang maghahari sa ating buhay. Nung nakaraang July, nagkaroon po tayo ng baha. Naalala niyo pa ba? Hindi pa kinalimutan? Naalala niyo pa? Parang hindi natin talaga makakalimutan, no? At lahat po tayo naghirap sa paglilinis, no? Hindi po sa ating church. At nakita ko po maraming members talagang naghihirap sa paglilinis sa ating church. May ilan po, gabi na, dahil pang inaayos, mga paryente, mga tumutulo. Sabi ko sa kanila, napapagod ako sa inyo pag tinitingnan ko kayo. Bakit ba sobra ang paglilingkod nyo or
ko, ang sasabihin nila, kasi mahal namin ang church, kasi mahal namin si Jesus. Pero ano niyo pong sabi nila? Kasi nangako si pastor, pag naayos namin lahat, bibilihan niya kami ng ping-pong table. No? Medyo na-disappoint ako, pero sa isip ko, pero alam ko naman, mahal din nila ang Diyos at mahal din nila si Jesus, kaya niya po yun ginagawa. At salamat sa Diyos kasi tinupad ni pastor yung kanyang pangako. Mamaya po maglalaro na sila. Pero si Pablo, kaya niya nagagawa ang mga bagay na ito, hindi rin mayroon dahil may hinihintay siyang reward, kundi dahil sa pag-ibig ni Kristo na naghahari sa kanyang puso. Kaya anong tanong natin pangalawa? Anong pag-ibig? What love? Yung sinasabi ni Pablo. Basahin po natin yung susunod na verse. Sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ang tinutukoy ni Pablo na pag-ibig ay ang sakripisyong pag-ibig ni Jesus na ginawa niya para sa lahat. Sabi ko, no? And He died for all. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Alam niyo, si Jesus kailanman hindi siya nagkasala. Pero sa kanyang kamatayan, hinarap niya po yung pinaka-nakakahiyang kamatayan. Yun yung kamatayan sa krus. No? Tiniisa niya yung paghihirap sa Kalbaryo dahil sa kanyang pagmamahal sa akin at sa iyo. Wala po tayong ginawang karapat-dapat para mahalin tayo ng Diyos. Kasi no, tayo ay makasalanan. No? Tayo ang nasusunod sa ating buhay. Hindi natin iniisip ang Diyos o hinahanap ng Diyos. Sa katunayan, ang Diyos yung humanap sa atin. At sabi niya sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Makasalanan pa tayo, mahal na tayo ng Diyos. Mahal na tayo ni Jesus. Ito yung tinutukoy ni Pablo na pag-ibig ni Kristo. He died for all. Namatay siya para sa ating lahat. At bakit nga siya namatay? That those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Nung namatay po si Kristo, hindi lang siya ang namatay, kundi tayo rin ng mga sumasampalataya sa Kanya ay namatay kasama niya. Upang sa ating bagong buhay, hindi na tayo bubuhay para sa ating sarili, kundi para sa Kanya. Kaya nga sabi po ni Pablo, no? Sa Galatia 2:20, basahin po natin. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin ng anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sabi ni Pablo, nagagawa ko ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig ni Kristo sa akin. Nung siya ay namatay akong kasama niya at ako ngayon ay nabubuhay sa aking pananampalataya para sa Kanya. Hindi lang tayo niligtas ni Jesus, kundi binigyan po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay. Hindi lang niya tayo iniligtas para dalhin sa langit, kundi habang nabubuhay tayo dito sa lupa, mabuhay tayo para sa Kanya. Naunawaan niyo po ba? Jesus died for us so that we can live for Him. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa atin upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay sa Kanya. No? Iyon po yung dahilan at yun yung pag-ibig ni Kristo. Ngayon, nagtatanong natin, ano ang bagong buhay? Anong ibig sabihin na tayo ay magkaroon ng bagong buhay kay Jesus?
Tayo po ba ay kumikilala kay Jesus? Kasi ang sabi niya, tayo ay bibigyan niya ng bagong buhay. Sabi po sa Corinthians 5:16-17, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una ay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon, hindi na. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ito po ay ating memory verse, tama ba? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, sabi po sa ating memory verse, no, kung sino man ang na kay Kristo, sa Tagalog po, no, nakipag-isa na kay Kristo, ibig sabihin tayo po ay buong pusong sumasampalataya kay Jesus. Tayo po ay binigyan niya ng bagong buhay. Ginawa niya po tayo bagong nilalang or new creation. Di ba kanina sabi natin tayo ay namatay kasama ni Jesus at tayo ay muli nagkaroon ng buhay. Kaya nga ang mga Kristiyano, ang isang tawag po sa atin ay born again. Ano tawag sa atin? Born again. Kasi tayo po ay namatay kasama ni Jesus at tayo ay ipinanganak ng muli at sa ating bagong buhay. Kanino na po tayo nabubuhay? Para sa Diyos, para kay Kristo. Ang ibig sabihin po no, ng pagbabagong o ng bagong buhay, ay nagbabago po yung ating kaisipan, ang ating pamumuhay, ang ating purpose sa Panginoong Jesus. Halimbawa, sino po dito may salamin? Malabo ang mata. Kapag po luma na ang salamin, anong nangyari? Ha? Blur na, no? Malabo na. So, anong gagawin? Nakapalitan. Meron namang malabo ang mata, pero hindi pa nagsasalamin, no? Noong tayo po ay kumilala kay Kristo, para po tayong nagsuot ng salamin. Kasi dati hindi natin naiintindihan at nakikita ang mga bagay-bagay. Pero nung kumilala po tayo kay Kristo, nakikita po na po natin ang mundo kung paano ito nakikita ng Diyos, no? Yung ating pong values, yung pagtingin natin sa tao, sa ating trabaho, sa pagiging matagumpay, sa ating pagsubok, at maging sa purpose ng ating buhay, ito po ay nagbabago. Kayo po ba may salamin na? O wala pa? No? Ang ating pong pananaw sa buhay ay nagbabago. Hindi na natin nakikita yung ating sitwasyon kagaya ng dati. Kundi tinitingnan na natin ito sa mata na ibinigay ng Diyos sa atin ayon sa kanyang pag-ibig. No? Kung dati ang tinitingnan lang natin sa tao, yung itsura, kung anong status, no? Kung maraming pera, pero ngayon nakita na natin na ang bawat isa nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. Kung dati ang ating puso puno ng galit, no? Panghuhusga sa ibang tao, no? Hindi nakikita natin yung mga pagkakamali nila. Ngayon nakikita po natin at tututunan natin magpatawad at imbitahan sila sa church, no? Para sila rin ay baguhin ng Diyos. At ang ating mga values nagbabago din. Yung ating priority. Dati ang priority lang natin pera, no? Pera, kalusugan, no? Pero ngayon, mahalaga pa rin siya, pero hindi na siya yung pinakamahalaga. Dahil ang pinakamahalaga para sa atin ngayon ay ang ating relasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa ating kapwa. Nakita niyo ba? Noong tayo ay nakipag-isa kay Kristo, nag-iba po yung ating pananaw at pag-iisip sa maraming bagay. Kung ang pananaw mo sa tagumpay, makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, ngayon, ang pananaw natin sa tagumpay ay ang mabuhay nakalugod-lugod sa Diyos. Kapag natupad ko yung kalooban ng Diyos sa buhay ko, ibig sabihin ako ay matagumpay. No? Kapag naglulugod ng Diyos sa aking buhay. At maging yung pagtingin niyo po sa pagsubok ay nagbago. Dati
po maliit na problema, bigat na po tayo, tama ba? Parang wala nang solusyon, parang wala nang pag-asa. Pero ngayon, pag tayo ay nagkakaproblema, anong ginagawa natin? Nagpe-pray po tayo, no? Lumalapit tayo sa Diyos at nakikita natin na ang problema o pagsubok ay pagkakataon na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Maging mas malapit sa Diyos. No? Pag wala tayong pera, binibigyan natin ng Diyos ng pagkakataon na mag-provide para po sa atin. No? Yung ating suffering becomes an opportunity to grow. Yung ating suffering becomes opportunity to glorify God sa ating buhay. Kaya ang tanong ko po, kayo po ba may salamin? Malinaw po ba ang inyong nakikita? Babago po ba ang ating pananaw? No? Nakikita po ba natin ang buhay katulad ng pagtingin ng Diyos? Isang paraan po ng pagsuot ng salamin ay ang pagbabasa ng Biblia. Dahil ang Biblia, katulad ng sinabi ni Pastor, no, ito lang ang aklat na naglalaman ng salita ng Diyos. Nalalaman natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos kapag po tayo ay nagbabasa ng Biblia. Ano ba? Kaya po hindi po kayo pinagbabasa ng Biblia para mahirapan po kayo, no? Or para malungkot po kayo o mabigatan po kayo, kundi para sa inyo ikabubuti. Kasi doon po natin nakikita yung kalooban ng Diyos para sa atin. Dahil tayo na ay nakipag-isa kay Kristo at tayo na ay mga bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, ito na ay napalitan ng bago. Tama po ba? At sabi ka, no, nagbabago din po yung ating purpose. Sabihin nyo nga, purpose. Sabi po ng isang famous Christian writer, the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. Ang pinakamatinding trahedya daw sa buhay ay hindi kamatayan, kundi ang buhay na walang purpose. Nabubuhay ka lang ng hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay. Marami pong ganun sa mundo ngayon, di ba? Kaya ang bilis na lang nilang bitawan yung buhay, no? Kasi wala silang purpose, hindi nila alam kung para saan ang kanilang buhay. Pero tayo po, nung tayo ay kumilala kay Kristo, tayo po ay nagkaroon ng bagong purpose. Kaya yun yung susunod nating tanong. Sabihin nyo? Anong purpose, no? What is my purpose? Ano ang aking layunin, no? So, tulungan niyo po akong magbasa. Sabi sa verse 18, ang Diyos ang gumawa sa lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan niya. Ano yung kanta natin kanina? Si Jesus ang ating kaibigan. At ginawa tayong kaibigan ni Jesus upang ang mga tao ay maging kaibigan din niya. No? Hindi lang tayo, hindi sila. Kaya ano sabi sa verse 19? Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niya ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, nakipagkasundo kayo sa Diyos. Pinapaliwanag ni Pablo na yung tungkol sa kanyang ministry, pero naniniwala ako ito rin po ay para sa ating lahat. What is our purpose? Sabi po sa verse 20. Basahin niyo po. We are Christ's ambassadors. As through God, we're making this appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Tayo po ay mga sugo ni Kristo. Pag sinabi pong ambassador, ano bang ginagawa?
Iba bang Tagalog ng ambassador? Diba, halimbawa po, ako ay ambassador ng mga Pilipino sa Korea. Ako yung nagre-represent ng mga Pilipino na nasa Korea. Tama ba? No? So, ambassador, kayo po yung representative or kayo po yung kinatawan. At tayo po ay Christ Ambassador. Tayo yung mga kinatawan ni Kristo dito sa mundo upang ibahagi po ang kanyang mensahe ng pakikipagkasundo o reconciliation, no? Na tayo ay naging kaibigan ng Diyos dahil kay Kristo. At dapat po natin ipahayag sa mga tao upang sila rin ay magkaroon ng bagong buhay kay Jesus. Kaya sabi mo, sa katabi mo, you are Christ Ambassador. Sabi mo, ikaw ay sugo ni Kristo. Ikaw ay sugo ni Kristo. Sabi mo, you are the representative of Christ. You are the representative of Christ. Ikaw ang representative ni Kristo sa asawa mo. Ikaw ang representative ni Kristo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, upang sila rin ay makilala nila si Jesus at hindi lang tayo yung aawit ng ako ay may kaibigan. Sasabihin natin, kayo rin ay may kaibigan kapag naging tapat po tayo sa ating purpose bilang ano po tayo? Christ Ambassador, no? Mga kinatawan ni Kristo. Hindi lang po ito trabaho ng pastor, no? O mga lingkod ng simbahan, kundi dapat po tayo na nakipag-isa na kay Kristo, araw-araw po natin ipamuhay ang ating pananampalataya. At hindi po natin ito magagawa sa sarili nating lakas. Kaya kailangan po natin ng tulong ng Diyos. Kaya kailangan natin ng prayer. Kailangan po nating manalangin sa Diyos. Ang pamumuhay o bagong buhay kay Kristo ay imposible pag walang panalangin. Alam niyo po yung panalangin, yun po yung ginagawa natin in private. Kapag nandito po tayo sa church, umaawit po tayo sama-sama. Pag nakikinig po tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos, tayo po ay sama-sama. Pero sa oras ng panalangin, may oras na nananalangin tayo sa church, pero yung panalangin, ito po yung privado na relasyon natin sa Diyos. Siguro po pag nandito tayo sa church, active tayo, mataas yung score natin sa Bible, reading sa Bible, pero paano na po pag tayo na lang mag-isa? Kamusta po tayo sa ating relasyon sa Panginoon? Kamusta po yung privado natin buhay sa Panginoon? Alam niyo po, ang simbahan, hindi lang siya lugar ng worship. Hindi lang siya lugar ng fellowship. Hindi lang siya lugar ng Bible study. Alam mo, sabi ni Jesus sa Matthew 4:11, as he taught them, he said, is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations. At tinuruan niya ang mga tao ng ganito, nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan sa lahat ng bansa. Yung ating daw pong panalangin ay ating lifeline sa ating buhay Kristiyano. Kasi pinapanatili ng panalangin ang ating relasyon sa Diyos. At hindi po ba napakahirap manalangin? Kasi busy po kayo, di ba? Marami po tayong gawain, no? Kaya nga po ang church, we are open. Anong oras po? 6 a.m. hanggang ano oras? 8 a.m. at tuwing gabi 6 p.m. hanggang 8 p.m. Pumunta po kayo mag-isa dito sa church para mag-pray at kausapin ng Diyos. Kasi kailangan po natin ng panalangin. Kasi ayun din po yung nakikita ko no, sa aking sarili. Kahit alam ko na yung Biblia, kabisado ko na yung mga memory verse, pero yung buhay ko ay hindi na babago. Alam niyo po kung bakit? Dahil walang panalangin. Dahil kulang ng panalangin sa aking buhay. Anong sabi ni Jesus? Ang simbahan, ang aking tahanan, ay tatawaging house of prayer. Kaya in-encourage po kayo na tayo po ay
manalangin. Hindi lang po para sa ating sarili, no? Para sa ating simbahan, para sa mga gusto niyo pang makakilala sa Panginoong Jesus. At alam niyo po yung early church sa Acts 2:42, ito po yung kanilang ginagawa. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and of prayer. Kasama po sa kanilang pananampalataya ay ang pananalangin. Kasi wala po tayong magagawa kung hindi po tayo nananalangin. Kailangan po natin sa bagong buhay kay Kristo ay ang panalangin. No? To live out our new life and new purpose, we need to pray. Kaya ito po yung desire ko sa heart ko na yung Light of Life Church, hindi lang po tayo magaling sa Bible program, sa Bible quiz, kundi we will be people who are praying. Tayo po yung mga tao na lumalago dahil po sa ating pananalangin. Sa ating pong quiet time, no, si Hezekiah, meron siyang problema. Anong ginawa po niya? Kinuha niya yung sulat, dinala niya sa templo, Panginoon, ito yung sulat ng kaaway ko. Tulungan mo ako. Naisip ko, meron po ba kayo listahan ng inyong utang? Panginoon, ito po yung aking mga utang. No? Tulungan niyo po ako, no? At nung siya ay nagkasakit, sabi sa kanya ng propeta, si Kaya, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Anong ginawa niya po? Panginoon, pagalingin niyo po ako. At sa tuwing po siya ay nananalangin, siya po ay dinidinig ng Diyos. Isipin niyo po, 15 years na-extend yung buhay niya dahil po siya ay nagtiwala at nanalangin sa Diyos. No? Kailangan po sa ating bagong buhay kay Kristo ay ang ating panalangin. Kasi yung ginagawa po natin ang private, nang walang nakatingin. Tama po ba? Mahalaga po yan sa ating buhay, Chris. Ano nga ulit ang ating purpose? We are Christ Ambassador. Anong ginagawa ng mga ambassador or representative ni Kristo? Magpahayag ng mabuting balita. So kaya ang sunod nating tanong, what is the gospel? Ano po yung mabuting balita? So, nung nakaraang Saturday po, no, nag-share po ng gospel yung ating mga high school youth kasi yun yung lesson natin. Ngayon po, tayo naman, ano po yung mabuting balita? Sabi po sa Corinto 5:21, basahin po natin, last na po ito. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuturing na makasalanan upang sa pagkipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sabi po sa English, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Ito po yung gospel. Nagkaroon po ng exchange or palitan. Dahil po, si Jesus, siya yung tumanggap ng parusa para sa ating mga kasalanan nung siya ay namatay sa krus. At nung siya ay namatay sa krus, ano naman po yung tinanggap natin? Ang katuwiran ni Jesus. Kaya paglalapit po tayo sa Diyos, tinatanggap tayo ng Diyos kahit tayo ay makasalanan. Bakit? Kasi binigay sa atin ni Jesus yung kanyang katuwiran. Kaya tayo nakakalapit sa Diyos, kaya naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin kahit tayo ay makasalanan dahil kinuha ni Jesus yung ating kasalanan at ibinigay niya sa atin yung kanyang katuwiran nung siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya maaari niyo pong i-share yung gospel sa pamamagitan nito. Ano tawag ito? Great exchange, no? Ang dakilang balita. Tayo ay itinuring na matuwid sa harap ng Diyos dahil kay Jesus. Naunawaan niyo po ba yung gospel? Okay. At ano pong title natin ngayon? The New Has Come. Sa Tagalog po, no? Ito'y napalitan na ng bago. Kung si Jesus ang inyong Panginoon, ang tagapagligtas at iyong kaibigan, magbabago po ang ating pag-iisip, ang ating pananaw
ang ating purpose sa ating buhay. Ano nga ulit ang purpose ng ating buhay? We are sugo ni Kristo. Gagawin natin kaibigan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. At mabuhay tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Madali po ba ang magpatuloy sa buhay pananampalataya? Mahirap o madali? Mahirap o madali? Mahirap po, no? Ang dami nating problema, hindi po madali ang mabuhay bilang isang mananampalataya. Pero, bakit ako magpapatuloy? Bakit ako magpapatuloy? Napapagod na ako. No? Ito na lang ba ang aking buhay? Bakit ako magpapatuloy? Yung mga kasama ko hindi naman tumutulong o hindi naman nagbabago. Pero ano po, naalala niyo po yung unang tanong? Pablo, paano mo nagagawa ang ministry mo? Paano mo nahaharap yung napakaraming pagsubok? Ano pong sagot ni Pablo? For Christ's love compels us. For Christ's love controls us. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin. Ang pag-ibig ni Kristo ang nangunguna sa amin. Kaya ang dalangin ko po para sa Light of Life Church na tayo po ay nagpapatuloy dahil Christ's love compels us. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. No? At nabubuhay po tayo sa ating bagong buhay. The new has come para sa kaluwalhatian po ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa napakadakilang pag-ibig mo na ibinigay niyo po sa amin. Na dahil sa inyong ginawa sa krus, kaming mga makasalanan ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Maraming salamat sa pamamagitan mo. Nagkaroon po kami ng pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay. Sa aming bagong buhay ay mabuhay ko po kami, hindi na para sa aming sarili, kundi para sa iyo na namatay para sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ipamuhay ang aming bagong purpose sa inyo at ipahayag ang mabuting balita upang ang aming pamilya, kaibigan at lahat ng tao ay maging mga kaibigan mo rin, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming araw-araw na pamumuhay na maalala po namin kung gaano kahalaga po yung prayer. Nawa ang aming mga members, ang bawat sa amin, lumapit po kami sa inyo na may pagpapakumbaba sa panalangin, Panginoon. Salamat po, O Banal na Espiritu, sa inyong pagtuturo sa amin. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.